sila po ang palaging nananalo time and time again sa lahat ng auction. Robert Uy, Aris Rojas, Chris Tagle, Daniel Brito, Edward Uy, Gina, Casey, Orlan, Willie. Every single auction, sila lang nananalo, wala nang iba pa. For so many years, sila, pangalan nila palaging lumuluta. Pwede makita yung entry noon? There is no record of either vehicle, Your Honor. There's no record. Paano kayo nakapasok ng Pilipinas yun? Lumipad? This is a super luxury vehicles. Mas mahal pa ito kaysa sa Ferrari at Lamborghini combined. Chief ng Intel, ano ang ibig sabihin ng kambal barko? At ano ang ibig sabihin ng paihi? Pakipaliwanag lang po. So, kailan po masagot ang kunting mga katanungan ko? Kanina, while coming here from my house, nag-pop up sa Facebook ko, pag-check ko, isang napakamagarang kotse. Bugatti Chiron. Kulay blue ata yun. Yeah. At may backup siya. Yung backup niya, G63 Mercedes Brabus. Bilib ako. And then pag-search ko, sabi ko, Bugatti Chiron to, nag-check ako. Aba, may nagpapapulit, another Bugatti Chiron na naman. Yung isa sa may Pasay, from the airport going north. Yung isa, kung hindi ko nagkakamali, sa may bandang Ortigas, tumatakbo siya. So, chinek ko po yung presyo ng Bugatti Chiron. That's $3 million ang tag price. So, kapag yan po ay nagbayad ng tamang buwis, $6 million ang tax. Ang tanong, nagbayad ba ng tax itong dalawang Bugatti Chiron na nakita sa kalye na nasa Facebook ngayon? At kung nagbayad ng tax ito, nagbayad ng entry, pwedeng makita yung entry noon? Either. There is no record of either vehicle, Your Honor. There's no record. Paano kayo nakapasok ng Pilipinas yun? Lumipad? Punta rito? Kasi nandun po yung sa Facebook. Papakita ko sa inyong link, Bugatti Chiron. Anong sagot doon? Ang backup pa nitong isa, G63 Mercedes Brabus. So, pwede ba makita also yung entry, yung binayaran po nitong dalawa? Kasi magkasabay, parang wala pang plaka. So, kung yan ay wala kayong record ng entry niyan, then dapat magkaroon kayo ng full-blown investigation paano ito nakalusot. There is no record in the BOC during the time of the present commissioner and the present team, but it may have been registered previous. Maybe they can take a look at the record. Brand new po ito, Your Honor, Madam President. Kasi po, wala pang plaka. Mag-coordinate sila sa LTO, Your Honor, anong model ng kotse at kailan pinasok. They can No, do pero that. ang ibig sabihin, Your Honor, Madam President, I need an entry from the Bureau of Customs na ang dalawang Bugatti Chiron, whether this year, last year, the previous years, o kahit pa nung panahon, pa nung mga dinosaur, kung meron ba tayong record na dalawang Bugatti Chiron dumaan sa pier ng Bureau of Customs at nagbayad ng buwis. Kasi this is a super luxury vehicles. Mas mahal pa ito kaysa sa Ferrari at Lamborghini combined. 2019 onwards. $3 million ang isa Tinignan nito. nila yung 2019 onwards, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Wala pa ho. Walang record. Wala sila. talaga. So Wala pa. therefore, ibig sabihin, ito po ay nakalusot. It's either misdeclaration or swing. Alin kaya doon? So there is a failure of intelligence dito. Declaration or what? A clear failure of intelligence. Magkano ho bang intel funds ng Bureau of Customs? Swing. Swing. Swing? Ano yung sabihin ng swing? What do you mean by swing, Your Honor? Swing, ibig sabihin, Yeah. parang multo ito. Parang nangyari dito sa Bugatti, Chiron. Pumasok, yung misdeclaration, at least, dumaan pa sa Bureau of Customs. Swing yung walang record. Walang record po. Ibig sabihin, Walang record ito. Pure smuggling ang tawag nito. Yung misdeclaration, pumasok ito, nagbayad ng buwis, kaya lang, konti lang yung buwis na binayad because na misdeclare nga. And then pagdating sa labas, nahabol, nakita sa mga papeles,
through intelligence siguro, na oy, yung lumabas na ganitong kargamento with this kind of documents ng ganitong araw, misdeclared items yun, habulin natin sa warehouse. Yun yung misdeclaration. Meron kayo rin. Court stated. Wala ho talaga. So baka ito na yung sinasabi yung swing ho. So therefore, magkaroon dapat tayo ng full-blown investigation tungkol dito. You Now- could file, yes. We Yeah, could, or we bibigyan ko could kayo ask ng them to tip dyan sa investigate. Bureau of Customs. Sa Port of Batangas, super talamak ang smuggling dyan ngayon. I'll give you a tip. Ang dinideklara nila sa kanilang ipinapasok na luxury vehicle ay Toyota Tacoma. Kaya pag titingnan nyo sa entry nyo, ang daming Toyota Tacoma. Kasi nga, pag Toyota Tacoma, truck ito, libre sa excise tax, hindi mainit. Pick up po. Pickup truck. Pero ang laman pala, ito na yung Bugatti. I don't think sa 2019 to pumasok. Pumasok ito this year. Dumaan ito sa Batangas at idineklarang Toyota Tacoma, care of Rhea Gregorio. Care of, Ibig sabihin, siya kasi ang district collector doon. So you have to investigate Rhea Gregorio. Kasi lahat po ng mga dito ba? luxury vehicles ngayon, ang pasok ay Batangas. Kapag makikialam yung CIS, makikialam yung IG, Inichapuera, wala makikialam, lahat kayo diretso kay Rhea Gregorio. Tingnan nyo po sa inyong mga entries. Ang daming pumapasok na declared as Toyota Tacoma or pick-up truck. Kasi nga po, sa pick-up truck, hindi ito mainit sa mata at libre po sa excise tax. Noong 17 Congress, pinatanggal ata yung excise tax para sa mga truck kasi nga raw po utility vehicle to ginagamit daw sa panghanap buhay, which hindi naman ako mag-oppose. However, nakahanap ng butas sa mga smuggler para i-declare na truck ang kanilang mga luxury vehicles. So, I need a copy. I mean, paki-research lang po What documents would you like, Your Honor? All the... na pumasok po na nag-file ng entry vehicles. itong Bugatti Chiron. Ito lang po muna ng dalawa. So yung mga Toyota Tacoma nakalagay. Yung Toyota Tacoma, tingnan nyo po lahat ng pumasok. Ilan Toyota Tacoma They ang will check, pumasok. Your Honor. They will check and get back to you, Your Honor. Now, kung hindi po ito dumaan sa Bureau of Customs, pag nakita nyo po itong Bugatti Chiron, siguro pwede nyo pong parahin. At hanapan nyo po. May karapatan kayo. Siguro get in touch with the LTO, Highway Patrol, parahin, and then hingian ng tax declaration. Pag wala, alam niyo na po siguro ang gagawin. They will do that, Your Honor. Diba? Siguro naman, pag may nakita kayo ng mga super luxury vehicles dyan, ng mga brand new, I don't know, come up with an MOA with some traffic agents, traffic enforcement agencies, hanapan ng tax declaration. This thing with Make sure na para maging legit yung pag-pull over kasi meron kayong hinahanap. That's a Makailan good idea, magbayad Your ng Honor. It's a very good idea to... They don't have one at the moment, but maybe you're right. They should have one with Okay. LTO. Good. Noong 2019, nasunog po yung Port of Manila building at based po doon sa investigation ng Bureau of Fire, arson daw po yon. Ano na po ang naging follow-up ng Bureau of Customs doon po sa dineklara ng Bureau of Fire na arson, yung pagkasunog ng building na yon. That building is very important. Yung laman noon. Nung masunog yon, marami po mga dokumentong napakahalaga na kasama sa nasunog di umano. Nandoon po yung RCMG sa building na yon. Revenue Collection Monitoring Group. Ito pong RCMG, ito po yung legal service ng buong customs. Dito po sa office na ito, nakatago ang lahat ng dokumento ng mga napailan ng kaso ng mga taga Bureau of Customs. Ang lahat ng mga dokumento ng mga napailan ng kaso ng mga smuggler na kung saan kasabwat ang ilang mga taga Bureau of Customs. Ano na po nangyari doon sa sinabi ng Bureau of Fire na arson? Meron bang ginawa na follow-up investigation ng Bureau of Customs? According- Kung arson yun, ibig sabihin may nagsunog.
According to the commissioner, it's not them who's investigating it, but the NBI, Your Honor. FBI. NBI. NBI. Opo. Okay, nagpa-follow up po tayo sa NBI. They will check on that, Pero gumawa ba ng internal investigation ng Bureau of Customs? Kasi bukod sa RCMG, nandun yung AOCG, Assessment and Operations Coordinating Group ng buong Customs. Nandun din po yung surety bonds. Lahat daw ito di umano nasunog. Wala ho bang kahadiyero man lang ang Bureau of Customs para ilagay itong mga sensitive documents? At sinabi na lang na di umano kasama sa nasunog. Especially itong mga surety bonds. How is it being kept? Ngayon, paano yung pinipip yung records? Now, They have... the year before that, there's a certain Rhea and Dino, may malaking kaso sila tungkol doon sa mga missing na container na bigas. Again, itong pangalang Rhea, sumulpot na naman. So anyway, go ahead. Can you answer it? May sinasabi ho silang, may faults sila ngayon. So kahit masunog, I think that's fireproof. So at that time, noong 2019, ibig sabihin, mano-mano, hard copy, hindi ho nakalagay sa iCloud. Di po. Bakit? At bakit? 1 million na bakit na tanong. At nakalagay lang sa hard copy at nakalagay dyan sa tabi ng mga mesa, sa sahig. Kaya nung masunog, di umano ang building, nasunog yung building, totoong nasunog, at di umano kasama sa nasunog. Opo. Ngayon computerized na ho sila, pero at the time they were not, Your Honor. So ngayon computerized na. So kapag, God forbids, may nasunog ng building ng Bureau of Customs, hindi na pwedeng sabihin, pasensya na, kasama dun sa mga nasunog, May ay mga sensitive may documents. backups na ho sila. May backup Kung na tayo. mangyari ho yun ngayon. Okay. So yung mga surety bonds na worth hundreds of millions, sorry na lang yon at kasama sa nasunog. Sunod po, yung oil. Alam niyo po yung kambal barko? Anybody? Especially dyan sa may Kambal barko ho. yeah, kambal barko, oil smuggling. Dyan sa intelligence natin, nandito ba yung chief na intelligence, kambal barko? Yung chief ng intelligence. Kahit na yung natitinda ng maruya dyan sa Batangas, alam na alam to eh. O yung natitinda ng balot dyan sa may POM, alam din to, kambal Who is the barko. Chief of Intelligence. It's organization po sa government. Maging yung barangay tanod ata na He's here, Your pag-alagaan Honor. dyan. The Chief of the Intelligence is here. Is Sige, Mr. Enciso. itetest natin yung chief ng Intel. Yeah. Kanina pinurip kayo, chief ng Intel, ano ang ibig sabihin ng kambal barko? At ano ang ibig sabihin ng paihi? Pakipaliwanag lang po. State your name. Yes, good afternoon, Your Honor. You are. Vern Enciso po, Director of the Customs Intelligence and Investigation Service. Bern Enciso. Ang in-expect ko ay yung General. Uy, sino ba yun? General Jubimax Uy, retired sir, is the Deputy Commissioner for the Intelligence Group. Exactly. Yun sana gusto kong makausap. Nandito ba? Nag-retire na? Hindi Retired po, sir. General. He's a retired General, sir. Yeah, he's a retired General. But I want to talk to him because siya yung nasa top. Sorry, yes, I'm hindi tayo representing, nandito sir, kasi for the Intelligence Group. meron pa mas mataas sa'yo. Siyempre, Yes, sir. gusto ko siya. Yung pinakamataas na. Is he here? We will try to, he's currently now in the office attending to a conference, sir. We will try to call him now, sir, to contact, Okay. sir. Hindi, kasi may mas mataas sa kanya eh. Gusto ko sana yung kataas-taasan. I don't know if you can answer my questions, but We I will want try our best. my questions to be answered by someone who's higher up. Higher than you, I'm sorry. Hindi sa minamata ko yung imposition. Hindi, mas gusto ko sa intelligence group. But anyway, go ahead. Try. Kambal barko, alam mo ba yon? Sir, the term na kambal barko, sir, I just heard of it right now, sir. Just right now? Yes, sir. I'll tell you what is the meaning of kambal barko. Dalawang barko magkapareho. Yung isa tatambay sa laot. Yung isa dediretso sa, say, Port of Manila.
na merong parehong karga ng 1 million liters of oil. Yung isa may dalang permit na para magdiskarga. Wala naman nakalagay doon kung sa ididiskarga. Tapos ngayon, magbabayad ng duties and taxes. Kung ano yung dapat bayaran para sa isang 1 million liters of oil. Matapos mabayaran, aalis na siya. At didesign niya, matapos mabayaran, magdidiskarga siya. Siyempre, diskarga sa Port of Manila. Pag nadiskarga niya yung kanyang oil na 1 million liters, sasabihin niya doon sa nakatambay sa laot, nakadiskarga na ako, punta ka na sa Port of Batangas. Pupunta sa Port of Batangas. Pagdating niya doon sa Port Batangas, hawak-hawak niya parehong dokumento at yung payment na binayad sa POM, magkamukha yung barko eh. Maglalanding siya ngayon sa Batangas. Pagdating sa Batangas, may mga tagasalo. Sasabihin doon, idideklara lang, formality. Nagbayad na kami ng taxes and duties. Ito yung barko na nagdaong sa Port of Manila. Kaya lang, yung depo namin doon, puno na, walang mga truck available, kaya i-divert namin dito sa Batangas. Pero bayad na kami. Magdidiskarga sila doon. So isang barko lang na bayaran, nakapagbayad. Your Honor, sir, with the current procedures and documentary requirements for the discharging of such commodity, which is in this case fuel, once paid, the fuel now is with the fuel marking program. Doping is done for this supposed tax-paid fuel. So, upon discharging on another port, it is also mandatory for the fuel marking testing for all discharging vessels, sir, before they can discharge. That's the current procedure, sir. I know, there is a procedure in place. Tama. Yes, However, kapag ang sumasalo na kung saan babagsak yung smuggled oil na, hindi na imposible lahat. Tama? Kung yung Bugatti nga, na Chiron, nakapasok, nang wala man lang dineklara na kahit anong dokumento, di ba? Ito pa kaya. Yes, Your Honor, sir. Tama? Yes, Your Honor. Nangyari. Pai. Alam niyo po yung paihi, sir. We've heard of that modus operandi, sir. Paano po yung paihi modus operandi kung tatanungin ko po kayo? Your Honor, sir, the paihi is the ship side or the discharging of supposed fuel in the open waters, and then this is brought to land by another vessel coming from the said mother vessel, the paihi system, sir. And it's been happening for the longest time, and it's still happening time and time again. So what is being done here? Ano po yung ginagawa ng Bureau of Customs? Kasi pwede kayong usap dito sa Philippine Coast Guard. Patuloy pa rin po nangyari ito, lagana pa rin po yung paihi. Tama ka, nasa international water, yung isang barko na naglalaman ko ilang milyon na litro ng oil, and then may mga barge doon na paglalagyan nitong mga oils. Bawat barge, maglalanding yan sa mga private pier. Sa iba't ibang private pier. Madalas sa Batangas. Yes, Your Honor. At pagdating doon sa private pier, nandun yung mga lorry. Alam mo yung lorry? Yes, sir. Yung mga truck. Pila-pila yan. Kakarga doon. Diretso na sa depot. Your Honor, sir, that the modus operandi is, we acknowledge it's really happening. And based on records, for 2023, the Bureau of Customs has already apprehended 714 million of smuggled fuel. Comparing it from previous years, for 2022, 160 million. And for 2021, 6 million. So we could see, sir, that the Bureau of Customs, Your Honor, sir, is doing its efforts in
curtailing this said modus operandi with the help also, Your Honor, sir, with the Philippine Coast Guard, Philippine Navy, and other government agents, Your Honor. Tama yan, sir. Pero kung minsan selective po yung panghuli. Dahil kailangan talaga magkaroon ng trophy ang Bureau of Customs. Kailangan once in a while, meron silang maipakita sa publiko na meron silang huli. So kung tutusin, parang sinasadya yun. Manghuli kami ngayon, nakapasok na say 100 million liters, manghuli tayo kasi naman lang yung manghuli tayo ng 1 million to 2 million liters. Regalo na lang yun. Diba? And then, ito pang nangyari. Manghuli. Sabihin natin, hindi lang sa oil, misdeclaration. Alam niyo po ito sa Bureau of Customs. Wala ka nang kinalaman dito, ba't sasabihin ko na sa iyo? Nakatingin si minority. Manguhuli kayo ng misdeclaration, di ba? In some cases, yung misdeclared ng mga items, may lalagay sa seizure. Tama? Especially pag bawal yung items. Tama? Yes, Your Honor. Pagdating po doon sa after na mga seizure, i-auction to. Pagdating sa auction, moro-moro sapagkat nakaantay na doon yung mga tauhan ng smuggler na nag-misdeclare. I'll mention to you itong mga tauhan ng mga smuggler na tagasalo ng mga misdeclared items na na-seizure na sila po ang palaging nananalo time and time again sa lahat ng auction. Robert Uy, Aris Rojas, Chris Tagle, Daniel Brito, Edward Uy, Gina, Casey, Orland, Willie. Every single auction, sila lang nananalo, wala nang iba pa. For so many years, sila, pangalan nila palaging lumuluta. Yes, Your Honor. For the auctioned seized commodities, this is an open public bidding, and the COA is also on board in witnessing such procedures that Open bidding meaning sinasabi yung amount, parang yung napapanood natin sa mga Discovery Channel na Yes, sir. 1,500, 1,500, and then 2,000, 2,000, tataas. I don't think so. Sealed bid to. Ang sinasabi nakarating sa akin information. Naka-sealed. Hindi yung sinisigaw. I don't think so. Kasi kung sinisigaw nyo, then give me a video of that. Na yung sinasabi, 1,000, 5,000, tapos sa taas, 10,000, 1 million, 1 million, okay, calling once, calling twice, bong, panalo yung 1 million. Meron bang ganon? Kung meron ganon, I need to see the video. Kasi ang pagkasabi sa akin ng source ko, sealed bidding daw po ito. Nakalagay sa envelope, naka-sealed, and then sasabihin, kunyan, nandiyan yung mga taga-COA, kung sino-sino pa sinasabi nyo, and then bubuksan, at ang nanalo ay, na pwede mang moro-moro na lang, at ang nanalo ay, itong mga pangalan binanggit ko, palagi. Your Honor, sir, on the said auction, the Bureau of Customs sets a floor price for each commodity. Exactly. And we are also getting such valuation. For example, for rice, we will No, sir. No, sir. Sorry. I have to stop you. consulting. I have to stop you. Yes, sir. Napapaliw ka sa pinag-usapan ng topic. Kasi, ang sabi mo, open bid. Ang sa akin, pag open bid, yung bang isinisigaw, nandyan yung mga bidder, tapos ngayon may nagtatawag, nagko-call, may mga numerong hawak, sabi, okay, 1,000, tataas, 5,000, taas, 10,000, 500,000, 1 million. Pag sinabi, going once, going twice, walang nanalo, walang nagbid, ikaw, 357, panalo ka na, 1 million. Hindi ganun eh. Kasi kung ganun, then give me a video na ganun nga. Kasi pagkakalam ko, sealed bidding. Your Honor, sir, that the procedure that the Bureau of Customs is practicing is what I would mean that it's an open bidding. Everybody's invited to join. Exactly. Everybody, pero time and time again, these are the people na nananalo. Sila lang palagi ang nananalo. Yun yung point ko. Yes, Your Honor. Kaya ang lumilitaw po, moro-moro lang. So dapat, pag sinabing open bidding, kino-call out yung amount. And then, bawat participant may mga numero. Para walang moro-moro. Kaysa naman yung nakasil, and then, syempre, doon sa mga nakaselyo, may check doon, ito check, ito mananalo. Pagbukas, panalo si Herodes. Bukas si Poncio Pilato. Bukas si Barabas. Sa isang araw naman si Judas. Sa after 1 week si Estas. Anyway, Yes, Your Honor.